yung kaibahan pag na-kay Lord ka? Sumasablay ka, pero na-kay Lord ka. Wala naman sinabing perpektuhan ng buhay. Wala naman sinabing Christian ka, hindi ka magkakamali, hindi ka na maglulungkot, hindi ka na mababagot, hindi ka na mayayamot. Laging mayroon. The thing is, kay Lord ka ba o hindi? You will give up your faith or not. There are lots of people in the world who don't know Jesus. Eh, di ba yung malungkot na katotohanan, lagi ko sinasabi dito sa Power Creep? Sinakaalam mamatay siya bukas. Sinakaalam may Pasko ka pa next year. Who knows? Maybe this is your last Christmas. Sure? Sure ka? Nabuhay ka pa next year? Who knows? May malakas dyan, nalimutan lang huminga, patayin eh. Tama ba? Eh, mapundol ka ng pistol, di ba nun lang? Bagal mo masyado, pistol na yan, napundol ka pa. Hindi mo alam, kaya nga sa bawat takbo ng buhay natin, we make mistake, but we try to do our best. And especially to our kids. No? We want, sa mga parents ito, we want to bless them, we want to nurture them. Alam nyo, sobrang mahirap. Ay, kumakanta. Christian Korean worship. Alam niyo, pag nagpapalaki ng anak, simple lang naman ang sinusuot na sombrero ng mga magulang. Kasi when we teach our children, pagkasama pa sa bahay, coach ka pa. Coach. Anak, ganito yan. Anak, ganito yan. Yung adobo, maraming toyo, hindi yung suka marami. Anak, pag nag-biblical express, marami yung anghang, hindi yung asukal. Ayan. Sabi mo sa kanya yan, coach mo siya, anak, ganito, anak, ganito. Para magagalit kami sa pag ayaw niyang sumunod. Tama? Coach K. Coach ka, you do this. Mga coach niya, yun, nagmumura ng player yan. Kasi sinusuntok niya pa eh. Dahil coach siya, dahil mentor siya. Pag nasa bahay pa yung family at anak mo. Pero pag nagkasawa na yan, hindi ka na coach. May drama pa ako, no? Consultant ka na lang. Pag tinanong ka, okay. Pag di ka tanong, shut up. Yung matsakit. Kasi may sarili na siyang buhay. Hindi mo siya pwedeng diktahan na yung adobo, damihan mo ng toyo. Damihan mo ng bawang. Hindi na. I-trick ko ito, manulog ko pa. Gusto ko ng adobo matamis. Gusto mo maalat, matamis sa akin. Hindi ka pwedeng gaya. That's the difference between raising up kids. And then, the rest is history. Pag lumaki na kasi sila, you cannot lead them. Pag lumula na sila sa bahay mo. Kaya, as early at the stage, hindi dito, na ganito. Nakapag-impart ka, hindi mo may impart ng buo. They cannot copy you 100%. They can. They have their own abilities and diskarte ka. But at least merong isang kakaiba ron na maalala nila. Ito yung sinuruto sa akin ng nanay pag sinigang lagyan daw ng gabi. Magaling tipo, no? Pag ganito raw ginagawa, ganito raw. Eh. Naalala ko yung nanay ko, pang chachampurado, kulay-pulay. Tomato paste gamit. Magaling tipo. Being parents, we see our brethren raising up their kids, all of us, yung parents nandito, at yung magiging parents, pakinggan nyo to. This is really important. Yung legacy natin, napakahalaga. Hindi yun na mababago yun pag nandito natin. Kapag ano kaya pwede ilagay sa lapida mo pag namatay ka? Ikaw magdidikta niya. Ikaw. Ikaw lang. As we celebrate this Christmas time, we understand how valuable Christmas is. And before we begin, let us pray. Father in heaven, we want to thank you for this time today, and we rebuke any work of the devil to come in our families, in our friends, and rebuke the sickness, the curse of Satan. In the name of Jesus, we rebuke every work of the devil in the mighty name of Jesus. The devil is like a roaring lion waiting for someone to devour. At yung pinakamahinang pananampalataya siya nadadagit, siya bumabaksak, at siya mabubulid ng apoy ng impyerno. Maraming po salamat sa pagliligtas mo sa amin lahat dito. In Jesus' name we pray. Amen. Pakpan natin si Lord. Alam nyo, ang sarap maging Christian. Amen. Amen. Alam mo, sure sa langit ka. Kung sure mo talagang sa langit kasi si Lord ng Savior mo. Pero kung hindi ka sure, kasi may Kristiyano, may Kristyanuhan. Ang nakakalungkot nun, pag Kristyanuhan ka, baka mapunta ka sa langit-langitan. Ay, problema mo. Or legit Christmas Part 1. Bigyan natin review natin na, ano nga po yung next page natin. Yan. Review lang po itong mabilisan. Sabi sa Luke 1:78, because of God's tender mercy, the morning light from heaven is about to break upon us. Si Jesus po yan ang tinutukoy dyan, mga kapatid, mga kaibigan. No? Si Jesus Christ ang tinutukoy sa Luke 1:78. Next slide, please. Ayan. Review lang po natin kasi part na po ito, last part na po ng Christmas series natin. The birth of a little child, the Christian world at this season celebrates Christmas Day is a holy and happy day when we commemorate the coming of God's Son into the world. So kailangan nating alalahanin, syempre Christmas not about gifts and foods and drunkenness and whatever. Christmas is about the birthday boy, the coming of Son into the world for saving us the wicked world
from hell to heaven. Next slide please. Yun lang po kasimple, yun po yung essence po ng Pasko. Kasi po, hindi po naman alam lahat ng iba yan, binawalang bahala ng iba. Iba, pag Pasko lang, masaya, pero wala na silang pake kung ano mangyari sa Pasko. Okay? And next slide is 1 Timothy 1:15. This is trustworthy saying, and everyone should accept it. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of them all. Sabi ni Apostle Paul. And I have said, Apostle Paul was like a Pharisee, a known man of the Scripture. But he persecuted the Christians. Just like I said last time, he ordered the stoning of the first Christian martyr, Stephen. Pinatay sa pagbato. Patayin yan, Kristiyano daw yan. Plastic yan, plastic, boom, pinatay. Sabi ni Paul, ito pa, hollow blocks. Ito pa bato, babasagin niyo mga niyan, patayin yan. Yung ginawa ni Paul. Kaya sinasabi niya, I am the worst of them all. Kaya kung sinasabi mo sa sarili mong masama ka, mas masama si Apostle Paul sa iyo. Kasi siya, pinapapatay niya yung mga Kristiyano. Pero, nung nagbagong buhay siya at inamin niyang siya yung makasalanan, na bagong perspektibo ng buhay niya at inalin niya ang buhay niya kay Kristo. Kaya inaamin niyang masama ako. Pinakamasama ako. May sasama pa ba sa'yo? Sa kanya? Pag sa'yo mong sama-sama ako, hindi. May mas masama pa sa'yo ito. Hindi ka naman killer, hindi ka naman murderer. May nagagawa ka siguro mali, pero kung mapatay ka ba ng Christian, hindi. So don't judge yourself too much. You have a chance to change if you will. Next slide please. Kung gusto mo, pag ayaw mo, yan ang problema. Really can be wrapped up in Apostle Paul's statement on our text, Christ Jesus came to the world to save sinners. So yung meaning ng Pasko, si Kristo, Savior, dumating sa mundo para i-save yung mga makasalanan. Maraming dapat pupunta sa impyerno eh. Na nga magkaroon ng Savior, may pagkakataon ka nang mapunta sa langit. Kapatid, kaibigan, yung makakarinig dito sa video, sa replay, what not. Ang sarap mabuhay ng 80, tama? Sino gusto ng 90 abot sana? Taas kamay. 90. Yes, as much as possible. 90. Happy 90th birthday po, Lola! Ito po, oh, thank you, Abo. Diba? Happy 105 birthday, Lola. Thank you po, thank you. Meron ka pang incentive sa gobyerno, 100,000, di ba? Meron ba naman ka-plastic sabihin, gusto mong mabuhay ng mahaba? Hindi, gusto ko na mamatay. Lahat ng tao gustong mabuhay ng mahaba. Amen? Walang pa-plastic, gusto mong mamatay ngayon. Ganun, sige, bahala ka, ikaw na kung kami gusto kayo mag-enjoy. Di ba? Walang ganun kahit na naghihirapan ka, nababang kami sa utang, nagkakaproblema ka, nagugutuman ka, gusto mo bang mabuhay? Kasi there's a lot of things to enjoy with. Amen? Kasi ito yung problema eh. Kaya marami nagsusuicide. Masyado lang iniisip sa sarili na, kawawa sila, kinawawa sila. Ang sabi ni Lord Jesus sa'yo, sandali lang. Naranasan mo ba yung naranasan ko? Ininsulto ako. Wala naman kasalanan na. Ininsulto ako, binugbog ako, winlangya ako, kinalmut ako, pinugpok ako, pinagdugumukha ako, lahat. Dinuraan ako. Naranasan mo ba yung naranasan ko? Sabi ni Lord sa'yo, kung sabi niya sa iyo yung diretso. Nasasagot mo lang naman, hindi po. Oy, anong mahirap? Pag gusto mo lang, pakamatay. Sabi, gusto sana minun lason, nga na, expired na. Nagbibigti sana ako, kaso baka masakal ako. Hindi na tinuloy. Sasaksak sana ako, matalas pala yung kutsilyo. Huwag mo ituloy. Di ba? Maraming mga tao sa mundo, and even will watch this in replay. Tandaan nyo mga kaibigan, those depressions and stress are man-made cause. Ako rin guilty doon. Kaya nga si Lord, ang bigay niya kapahingahan. Kaya gusto nga niya, pumunta siya sa lupa, para tayo ay samahan. Para sabihin, walang sumbatan. O bakit di ka man, sabihin, Lord, di ka naman nahihirapan. Ano ka mo? Hindi ako nahihirapan. Pakiulit. Nahihirapan ako kumpara sa nahihirapan ka, but I never gave up my purpose of saving you because I love you. I want you to go to heaven. I died on the cross of Calvary just for you. My blood shed on the cross for you to believe in me and you will go to heaven. What's the essence marami kang pera? What's the essence tagumpay ka sa karir kung sa impyerno ko naman? Maraming tao, hindi alam niya, wala akong pakialam niya. Mabait naman ako. Kahit sa impyerno ko punto, wala akong pakialam sa'yo. Bible study, loko ka. Mamalakas naman ako eh. Tsaka ano ko tao sa Panginoon, pag bedridden ako, Lord, ay tatanggap kita. Gusto mo ganon? Ang sama kaya nun, pwede mo namang sabihin ngayon eh. Wala yung bubulang na parang, tanggap mo sa Lord. Tinatanggap mo na. Ang hirap na sa ICU ka. Nire-revive yung buhay mo, tatanggapin mo sa Lord doon, narinig mo na eh. Meron may TV, meron internet, may pastor na nangungulit sa'yo, may nag-chat-chat sa'yo. Ba't di mo pa sabihin, yes, I love you Lord, yes, I accept you, I follow you, even nahihirapan ako. Bakit yung bagong tao kailangan pa ng lubog na lubog, hirap na hirap, wasak na wasak, tsaka susunod? Bakit lagi ang pagsisisi lagi nasa huli? Pwede ba lagi sa harap? Alam nyo, kung ay paniwalaan yung pastor, paniwalaan nyo yung Bible. Pastor, tao lang walang nangyari yung pastor. Yes, totoo. At wala namang pastor na perfect. Meron ba? May nakita kayo? Kahit bishop, kahit sino, mga monsinyo, may sablayan, di ba?
Nga lang, yung nag-represent dito, he represent Christ. Me, I represent Christ. I represent my Savior. And what I'm saying in front is God's Word. So if you don't believe in me, believe in the Word. Simple. Palakpan natin si Jesus. Simple logic naman yan eh. Kaya hindi ka pwede mamali pag nakikinig ka sa Word ni Lord. Alright, next slide please. Sa part 3 na po tayo. Maaga pa naman, hanggang alaw na pa po tayo. Legit Christmas part 3. Maganda po itong pag-aaralan natin. No? Yung iba mga rito, baka hindi nyo pa narinig. Ewan ko. Hopefully hindi pa. Next slide. Ayan. God gave the first and greatest gift. Of course, God gave the first and greatest gift. Siguro pag tinanong ka, anong pinag-greatest na receive mo? Mobile phone, sapatos, bahay at lupa, kotse, alahas. Alahas, ginto, diamond. Diba? Sino man nakareceive ng diamond? Mahal no? Diba? Alright. Salamat. Palakpakan po natin mga kaibigan natin. Yay! Merry Christmas! Ryan, Kenneth. Thank you guys. We love you. Dahil dyan mag-extend kami ng alas 5. Joke lang. Hanggang walang tayo. Alright. Habang nagsisettle po tayo, I remember nung sa mga hindi po kakilala sa Sir Jovi, actually nung CCF po kami, we grew like almost 200 members. Oo nga lang. Gusto ko rin pwede sa inyo, nasasaktan na kami pagka binabalikan namin. Isang parang bilyaran, puno-puno ng tao yan. Dami. Pag nag-Christmas party kami, garang umati ka po, hindi kami naka-aircon, kaya amoy, mga pawis, alipunga, lahat. Joke lang. Marami po kami tao talaga. But you know, through the years, changes come, may mother church kami, long story, medyo may request kami, hindi na pagbigyan, blah blah, habang story. But then, andyan po sila bilang mga kaibigan at kapatid ko sa Panginoon. Palapakan nyo naman sa ngalan ng Panginoon. Hindi nila ako sinasamba. Niragalang nila yung Kristo pinaglilingkuran ko at alam na intindihan nila yung calling ko. At na-appreciate nila na pinaglingkuran ko sila, sinamahan ko sila dati noon. No, medyo kasama ko pa yung mga anak ko, 2. Si Jed pa yung baby noon, iniiwan ko kay Sister Joby sa taas. Supunta ako sa CCF noon, yung 2 kong anak, matutulog dun sa mesa. Tapos maglilinis ako sa church, pag-uwian, kami uwi. Pero naman akong bayad na 1,000. Those things na ginapang ko lang para lang mag-serve ako sa Panginoon kahit nahihirapan. And even sa lahat ng ups and downs ko sa pag-serve, I appreciate ko sila kasi hindi ko sila kasama sa church ngayon, but they recognize what I'm doing for the past years. BTSC is almost 1 year now. Nabuo siya nung pandemic at palakpakan natin yung mga kabataan na ito. Sinamahan ako. Actually, kala ko doon ako sa church namin dyan, malapit lang dito. Kala ko doon na kami tatanda. Kaso nga lang, may turong hindi namin nagustuhan. Gabi pala ako pala na sablay doon sa pinamulatan ko. Kaya we get out. Akala ko doon na kami lahat lalaki. May home base na kami lahat. Wala Talagang hindi talaga nilab ng Panginoon. Pero, salamat naman sa Panginoon. Nakakilala kami ng Pastor Eric Borton. Dinala kami sa Korea. Palakpakan natin ng Panginoon. 50 anyos na mga kapatid, ngayon lang nakasakay ng airplane. Maya naman ako sa sarili ko, di ba? Pwede naman pumunta ng Cebu. Sana mag-airplane. Pero the blessing is, hindi naman ako gumastos. Everybody has a chance to do that. Doon ako naiyay. Kasi sabi ko, Lord, gusto mo bang ituloy kong ginagawa ko? And that was a great confirmation. Sino ba naman ako? Hindi nga ako graduate ng Bible School yung pastor ko, graduate ng Bible School, i-enroll nga ako. Paano pa ako makakapag-aral online? May trabaho ako, may ginagawa ako sa paano? Saan ko sisingit? Kailangan ko tandaan lahat ng mga terminologies noon. Kasi correspondence, sasagutin ko yun. Bumaksak lang ako, natatakot ako. Pastor, huwag muna ako enroll. Hindi ko po kaya yan. Kahit babaan mong units, hindi ko yan kaya. But to make the cut short, ang dahil po na yung pinagdaan ng hirap at sakit sa church. But then we are still here in front of you, building this church for hanggang tumanda na, hanggang kunin na ako ni Lord. At kayo naman yung mga naiwan dito, kayo naman yung magmamana ng naiiwan dito. Palakpan natin ang Panginoon. Siyempre, pinagpapay ko na mapunta ng Amerika. May mga kamag-anak sa Joby doon. Sila Brother Andy, the rest of the family, been there. So sa akin, parang tanda ko 50 na ako, para makatapa ko ng Amerika, dalahin ko lang. So tingnan natin next year, God gave us the opportunity. Si Marie nga, sinachat ko, Marie, pag napunta ako, malayo ba yung ganyan sa iyo? Opo, malayo pa. Drive ka, punta, kita tayo. Sabi ko, meet up tayo. Magkailang oras ng drive ba yan? Mga 2 hours, pastor, sabi niya. O, diba, tingnan natin, pag malapit yung venue, puntahan mo ako, asama mo yung Mr. Anyway, the God is good all the time. Palakpakan natin sa Lord. Amen, amen. Sorry lang, mahaba naman oras natin yan. The greatest gift ever made was by God Himself in the person of His Son, Jesus Christ.
Tandaan naman natin, sa Lord naman magmula lahat eh. Sablay tayo, sablay ako, lalo na ako. Pero yung God natin nagbigay ng the best gifts on earth. Jesus Christ. In a manger. Sa isang inuman ng kainan ng hayop. Alam niyo yung sabsaban, siya yung kahoy na inuman ng hayop. Sabsaban. Doon sinilang si Jesus, sa baby Jesus. Doon inilapag. And not only did God give His Son, but His Son gave His life for you and for me. Kaya yung ginagawa natin yan, pati natin, pataas-taas ng kamay, kulang naman talaga yan eh. Bakit? Buong araw ba, naghayag ka ng Lord, nag-feeding ka ba, nag-Bible study ka ba, 24 hours, are you sure? 1 hour, 2 hours, 3 hours, matagal na yun eh. Mag-online ka, matagal na isang oras eh, hindi ka pa nga nangalay eh. Pero our Savior died for us. Sana lang, kung hindi nyo maiisip yung sinasabi o bilang ako, isipin mo na lang kahit isang church ka mapunta, isipin mo si Kristo na namatay para sa iyo at sa akin. Yun na lang lagi pinangungulit ko eh. Kung ayaw maniwala sa akin, kay Kristo ka maniwala kasi siya yung master natin. Next slide please, thank you. Alright. John 15:13, no? Passion of the Christ. No one has greater love than one who gives their life for their friends. Ikaw, kaya mo sabihin sa kaibigan mo, hindi ako matay para sa'yo. Pag may siya, harangin ko. Pag may susuntok sa'yo, ako sasalo. Sige nga. May susuntok pa sa'yo, may susuntok. Ba, si Emil, may susuntok kay Eyo. Ako, harap! Aray. Hindi kaya na ni Eyo. Ba, si Eyo, tinambakan. Eyo, yabang mo, angas mo. Pero mabait po si Eyo. Joke lang po to. Angas mo, Eyo. Sila Emil, nakaporma. Patakbo. Kaya mo na yun. Ayaw na. Pagpe-pray ka namin, ayaw. Natin namin si Pastor, mag-pray ka. Siyempre, palakpakan po ng mga batang pinyahan din, mabait po yan, tsaka PUP, mabait po yan. Wala pa mga kasama kayong kabataan dito na yung ma-involve sa santukan talaga, wala. Baka piti ka ng ilong meron. Pero yung peace fight talaga na bangasan na mukha sa karsada, yun, that was I proud of. Lahat po ng PUP boys, Pinyahan boys na meron tayo, hindi po sila ganon. Siguro gamer lang or some music lover, pero hindi po boxingero. Hindi po ganon. God is giving God, a loving God, and a God of mercy and grace. Imagine this, guys. God is a giving God. He gave His Son to us. He gave you life. Every gising is a di ba? So, kakalungkot yung may sleep apnea. Gising mo, lo, kaya kapatid, tito, wala na, expired na. Yung sa pagitan ng kanyang pagtulog na wala hininga niya, alam mo yun siguro yung pinakatipid na pagkamatay. Aso, sayang, kaya kapagpaalam. Tama? Sa pagising mo, expired na eh. Pero God is a loving God, we still have life. I'm still have life. God, a God of mercy, we're still breathing. Ilang beses ka nang madaling kumain, hindi ka nabilaukan. Ilang beses kang tumawid ng go na, hindi ka nasagasaan, di ba? Tutakbo ka, di ba? Buhay ka pa hanggang ngayon. Lagi po doon lang pupunta yung aking message kasi yung buhay natin kay Lord galing. Next slide please. Ayan, mabilis lang po to. Ayan, meron po kayong lesson tuturo ko sa inyo. 3 wise men po, hindi po 3 hari kasi sa Bible eh. 3 wise men, magi. Sa kanta kasi ng bata ako, nauna ang 3 haring mago, hihi, nagbigay ng mga regalo. Simula na ito ng kagandahan noon ng mga taong nagiging nanutaratat habang tayo. Meron pa ako isang kanta ng high school kami, choir namin, okay, choir. O mga kasama, halimaw, halimaw. Yun ang third. Binago na yung lyrics. Galit na galit teacher namin sa music. Ba't binababo niyo yung lyrics? Halina yun eh. Joke lang ma'am, patawa lang. Ito yung 3 hari, no? May AA na nag-automatic yung ulit. The wise men went to the house. There they saw the child with his mother Mary. They bowed down and worshiped him. When they opened their treasures, they gave him gold, frankincense, and myrrh. Ano nga yan? Gold, frankincense, and myrrh. Recite natin. 1, 2, 3. Gold, gold, syempre sa alas. Frankincense, yan yung patay na nabuhay. Lalaki, malaki. Ay, frankincense. Sorry naman. And myrrh. Next slide, please. Next slide. Ano po yan? Baka narinig nyo siya dati. Yung gold symbolizes royalty. Gold symbolizes royalty. Yung dala ng wise man. Frankincense was a fragrance indicating the fragrance of his life, of his deity as a God. Sabi sa Ephesians 5:2, live the life of love, just as Christ did. He loved us. He gave Himself for us. He was a sweet-smelling offering and sacrifice to God. Frankincense symbolizes pagka-Diyos ni Kristo. Royalty, pagkahari,
frankincense pagka Diyos. Amen? Myrrh was an ointment used in the embalming of the dead. A rather strange gift to give to a child, probably not the top 10 on child's Christmas. Ang galing, no? Wise men, nagregalo ng ointment pang imbalsa mo. Baby, parang sulog, tumayo si Jesus nun eh. Ba, sino lang matay ah? It's a clear indication and symbolism that Jesus is a human will die to save mankind. Next slide, ito pa isa pang summary ng 3 gifts. The gold points to Jesus' royalty, the frankincense to His divinity as a God, and the myrrh to His humanity. O, mas madali. Royalty, divinity, humanity. Pag tinanong kayo, ano ba yung mga regalo na yan? O, at least may masasagot kayo. O, sabi ni Kuya Kim. Kuya Kim, ano na? Yan, Jesus royalty. In divinity, people, human being can be holy. But we can't be divine. Amen? Kasi divinity pertains to cleanliness and walang bahid. Lahat kasama ako, sobrang daming bahid. Kaya we can never be divine. Only holy. Holy is living separate from the world. Kahit na may sablay ka, hindi ka pa rin makamundo. You know God. Next slide. Thank you, Ate Len. Ayan, mayroon tayong konting alam ba new science. The top gifts from God, kung merong greatest gift na na-receive mo kay Jesus, sa Lord, love, joy, hope, and peace. Hindi available sa Mercury Drug. Nationwide. Dati ka mong umili ng love doon sa Mercury Drug, ng joy, ng peace. Kahit ilang volume tranquilizer ang tirahin mong pampatulog, kaiisip, hindi ka na mapapayapa eh. Kahit abusin mo lahat ng Alfonso, San Ildefonso, lahat ng Ildefonso, Emperador, Obrador, Emperador, lahat ng Andador, ubusin mo lahat. Pagising mo, masakit na ng ulo mo, wala ka pa rin kapayapaan. But you will bow down to God and say, God, give me peace. Jesus, help me to rest my mind. Not rest in peace, but rest for now. And then you will be settled. Ako, nararanasan ko rin yan. Ang hirap po talaga. But you know, this is the gift of God to you and to me. Next slide, please. Thank you. All right. The best gift we could give to Jesus, the birthday celebrant is... I don't know kung binarinig niya yung pastor to, pero ito talaga. Kasi sanay naman tayo, pag mag-Christmas gift, regaluhan, di ba? Tapos sa Christmas party kayo, nagbigay ka ng magariang regalo. Pagbalik sito, 2 good morning na towel. Pawis pa. Galit na galit ka. Buisit to magulang. Good morning towel, pawis pa ang asin. Tapong mo yung basahan. Di ba dati nang sa kumpanya, sa school, galit na galit ka. Hindi yan naman. Sa dyaryo pa binalot. Luging-lugi. Ako pambalot ko, parang special na eh. Pag dito, luging-lugi, wala kaya to. Parang malong sa kalooban mo, okay lang to. At least nabigyan ka, masaya ka. Ano man yung regalo mo sa akin, okay. So the best gift we can give, I can give this coming year and next, is ourselves. By the way, I want to commemorate God and celebrate God's goodness. By next year, I will be turning 50 years old. Palakpakan natin ng Panginoon. Iimbitahan ko kayo, baka sa dari na tayo mag-birthday celebration. Sa labas lang. So parking lot. Hindi ba mag-celebrate po talaga tayo, no? You can come. Sana po natin gagawin kasi golden year po yun. Talagang sineselebrate yun. Kung may dibu ang babae, pag mabot ng 50, blessing na yan. Yung plus 20, salamat Lord kung out ng 70 o 80. Next slide please, alright? So give yourself to Jesus. And Romans 12:1 said, basahin nga po natin makakabasa ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Brothers and sisters, God has shown you His mercy. So I am asking you to offer your bodies to Him while you are still alive. Your bodies are a holy sacrifice that is pleasing to God. When you offer your bodies to God, you are worshiping Him in the right way. You know guys, friends, churchmates, and loved ones, you are the one can make a decision for this. You know, your heart is like a door which only one have doorknob. Isang doorknob lang yung puso mo. Sa loob lang. Ikaw lang magbubukas. Hindi ko yung pwedeng ipabuksan sa'yo, hindi yung pwedeng ipuwersa sa'yo, ikaw yung mag-o-open yan para kay Lord. Ikaw yan. And nobody can force you. Yung pastor, mangungulit lang yan, mag-chat lang yan, mga usap lang sa yan, but at the end of the day, you will still make a decision if you want to serve the Lord. Because you know, God is a blesser if you obey Him. You will realize all the blessings that you can understand. Ako po, nakikita niyo siguro tantad na pinapopost ko dyan, hindi po yung yaman, nagpo-post ako ng basketball. Hindi ko po rin parang, galing na pastor, magyabang.
Pinagpupuri ko yung kagawa-gawang kabutihan ni Lord sa akin na nakikipaglaro yung pastor nyo sa 20 anyos, 25, 50 na po ako, nakikitakbo po ako sa mas bata pa sa akin. O, palakpakan natin ang Panginoon. Pag naspalpal mo ako, okay lang, 50 na ako naspalpal kita. Sorry. Kalahati edad ko, di ba? Pag hiningal ako, wala kang makasusumbat sa akin. Pag hiningal ka at nauna ka sa akin, sorry ka. Di ba? Ganun lang siya kasimple. And I thank God for that. Pinopost ko yun, I thank God for that. O, kung nakapastor si pastor, yabang, ang ganda sa pasin, hindi. Gusto kong sabihin sa inyong lahat na nakakita sa Facebook ko na mabuti ang Panginoon sa akin. Is my body perfect? No. Parang lumang kotse ko lang, may sablay na, hindi lang nagtata. Kung pa kinakam nyo, kung alam mo, smooth yung pala, hindi, diba? Nasa driver lang. Depende yan sa driver. Ang driver ng buhay ko si Lord. Kahit sira-sira buhay ko, umaandar pa rin. Wala pa kayo sa Jesus. Amen. Next slide, please. Alright, hallelujah. And, ayun. We offer our gift unto Christ, ourselves. O, diba? Kaya mo yan, Jasper? Pag gusto mo ibahag sarili mo na, ang laki ng gift wrap. Diba? Lord, eto po ko, Lord. Ito po regalo ko sa iyo. Ako. Madaling ibalot si Jesse. Eto po, Lord. Regalo ko po yung sarili ko sa inyo, Lord. Alam kong pasaway ako, Lord. Aminado po ako. Ito na po. 2024, i-offer Kimboy ko sa inyo more. More time for you to share your word and obey you, Lord. Ito po, regalo ko. Happy birthday, Jesus. Gugulong-gulong ka sa harapan niya. Kit mo, ha? Bubuksan na kita, ha? Ayoko na. Diba? So we offer ourselves a gift unto Christ. Patapos na po ito. Ito po yung pinaka-climax part, eh. Kasi the best gifts you can give to God is your time, your effort, your heart, your everything. And you can decide for that, not me. Next slide, please. Thank you. Okay, konti tumbling na lamang po. Acts 17:28 says, "In Him we live and move and exist." As some of your own poets have some also said, we are His children. Guys, as I thank you for coming today and listening to the word of the Lord is really important. BTSC is like turning, papa-second year pa lang po siya technically because we started this as a youth fellowship, jamming session, etc. During the pandemic time, umatin kami dito, naka-face mask kami, tugtugan kantahan, and then we turned it to a worship service. We're praying that God will give us a sanctuary, and I say to Pastor Eric, we really pray for one, and he's praying for it. Hindi naman po tayo makahingi ng big amount of money agad-agad para doon, but they're preparing and praying for us. And they knew their hearts. And Pastor Eric will come here in the Philippines next year. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yeah. At totoo lang po, gusto ko lang sinasabi ko yung mga bagay para hindi po magyabang. Kasi yung mga bagay na halimbawa ganito. Parang may sakit, isang tao may sakit, di ba? Gagaling ka ba? Hindi ko nakikitang gagaling ako eh. Parang ganun, di ba? Pero kung isang may sakit, sinasabing, gagaling ka ba? Naniniwala kung pagagaling ako ni Lord. Amen? Kasi hindi ka pwede sabihin, hindi pa ako magaling eh. So tingin ko hindi ako gagaling. Ganun ba yun? Pero when you declare some good things, you have believe in the Lord. Tama ba? Alam niyo nung makapunta po kami ng Korea, nagkukwentuhan pa lang kami dito, nangangarap pa lang kami. Eto po, i-confess ko sa inyo. Eto, diretsahang totoo. Nakakahiya. Nung chinat ako ni Pastor Eric, message niya akong, Pastor Herbert, I will go to the Philippines and visit your church. I will conduct a seminar. Hindi po ako naniwala. At inamin ko sa kanya. Ha? You don't believe that I will come there? Hindi po ako naniwala, Pastor. Hindi po baka joke lang. Parang naiiyak ako sa sarili ko kasi parang wala akong trust sa Lord at sa sinasabi niya. So okay, it's okay, I understand. Yun po yung nakakahiya eh. Minsan kasi sa tao, laging to see is to pwede ba namang i-elevate natin believers that you might see? Eh, yung buhay na sa Joby, kung pag nakita niyo yung bahay nila, malupit. Palakpakan natin ang Panginoon. Sorry sis, nakita ko sa Facebook. Diba, hindi ko makakalayan magkakaroon sila ng gano'ng agad ng bahay. Oh, yun. Diba? Sa mga blessings, sa mga lahat, sa access. But you know, God is good. God is giving all the connections in this world to give you a blessed life. Amen? Amen. Palakpakan natin sa Lord ulit! Bakit ang kulit ng pastor mo i-recognize yung blessing ni Lord? Pati yung mga graduate dito ng college, lahat ba nila talent? Kay Lord lahat yun because God gave them intelligence. Palakpakan natin si Lord! Yung mga magna cum laude po ito, 3, 2, 4, yan, mga magna cum laude po yan, mga tatalino, mga kaibigan. 2 times 2, 4. Nag-isip ko, a spirit of 2. Pass? Dali.
Yan po matatalino. They offer their lives to God. They're good children. Alright? They're good students. And we're blessed. Kilala namin sila at sinasama nila kami. Before I end this message, basahin ito sabay-sabay. 1, 2, 3. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Galatians 2:20. Malimutan mo lahat sinabi ko dito. Mga kakain ko yung pinasasabi ko rito. Naiyak pa ako. Tandaan mo lang din to. Kasi para naman din sa iyo yan. Daling ka na rin sa Korea, sa Amerika, sa Canada, sa Australia. Isang church ka mapadpad. Wala ako ng Pilipinas. Ang sinasabi ko naman dito, para sa lahat ng kapatiran sa buong mundo, na pakikinabangan mo sang kamandali ni Lord. Mag-serve ka doon, gamitin ka doon, o magbakasyon ka doon, you will remember this. Through the years, I've been pastoring for 20 plus years. And sabi ko sa Panginoon, nandil ko sa Kanya, Lord, sulod na 20 pa, parang awa mo na. Kasi po gusto ko maranasan magkaroon ng sariling building. Kahit naman hindi na ako kumikilos, may mga iba na kumikilos para sa akin. Inuiyak ko lagi sa Panginoon. So maranasan na may maganda rin kaming van, mayroon kaming pangsundo sa mga member. Gusto ko maranasan, Lord, yung pagpasok ng tao sa church namin, amoy aroma ng Starbucks. O order sila ng frap. May frap pa rito. Pagpa, may kape. Tapos imbis na makinig sa akin, aso yung mga member, nagkakape. Sabi ko, hindi pa tuloy blessing yung kape ngayon, nakautak-isto pa patuloy. Pagtawanan niyo po yan, pero magagana po yun sa pangalan. Palakpakan natin si Lord. Yun po yung pangarap ko. Uulit-ulitin ko kung paano namin declare that God gave us the opportunity to step in a land that we don't know that we will come. I-declare ko rin sa lahat sa inyo. You will also go to other places, other countries, other places in the blessings of the Lord. Some are free, some are half free, but God will bless you to travel, to have a big breakthrough sa bahay, sa buhay, sa mga bagay na gusto nyo makamit. I declare you will receive in Jesus' name. Kung pinapangarap magkaroon ng iPhone 20 kahit wala pa, God will give it to you. Kung magkakaroon ng Jollibee, magkaka-Jollibee ka. Kung pinag-pray magka-Jollibee, magkaka-Jollibee. Kagaya nun, no? Palakpakan na gusto. Ang bilis ha? Ang bilis na makakasabi ko lang. Joke lang po. Tayo na po tayo mga kapatid. Merry Christmas and Happy New Year to all. Salamat po. Salamat po. Yan. Yan. 2024, Merry Christmas and Happy New Year to you. Sana nawa po ang pamilya niyo masaya. Lahat po tayo yung perfectong pamilya. Amen? Amen. Lalo po yung pastor nyo, ang daming sablay ko. Pero sana, ipag-pray nyo rin ako, pag-pray nyo yung pamilya namin for our success. Sa susunod natin mga pagtitipon, yung lahat ng sinasabi ko sa inyo, you will see. Because I have faith in God. Because God is good all the time. And all the time, God is good. hallelujah. That's great. Hallelujah. Father in heaven, I want to thank you for today as we commemorate the birth of our dear Savior Jesus. Lord, kulang tong oras na binigay namin dito. So nakakapagod naman talaga yung buhay. Sometimes we want to say quit, give up, and cry, and go to a top of a mountain and shout aloud and say we cannot do anymore. But Lord, because of your grace and mercy, even though we want to quit many times and say surrender and throw the towel, you're there and saying, come, pick up yourself, rise up, walk. Trust me, I help you, I lead you. Marami pa mga bagay sa buhay na nakakayamot, nakakainis, nakakainip. Talagang gusto namin, wala pa nangyayari. We are criticized, lambas and bashed, even though we do things sometimes. We're so stressed by many things. Some are man-made, some are created by ourselves. And we say sorry, Father in heaven. At this Christmas time, 2024, we want to say thank you for giving your Son to us as a best gift that we could ever have. Napakahirap ng buhay na ito, pero bigyan mo kaming pagkakataon. Maraming pong salamat sa mga nandirito, Mr. Chovy, Sister Veron, bless her family, sa family po ni Jersen, kila Bri, kila Jazz, kila Ken, sa Pinyan Boys, kila Kuya Abe, sa lahat ng mga hindi namin kasama today. Kila Pastor Eric Burton, we pray for Hineswood Church, we pray for the elders, for Pastor Eric's family, for the Korea Church, Korean pastors and workers. We pray for all of them
for my co-pastors in Nepal, Ghana, and Sri Lanka. We pray for them as well. And we pray for the owner of this place, Leo, at the whole ground, whole building, AJ building. Pagpalayan po yung may-ari nito, yung papatakbo nito, at lahat po ng mga nag-rehearsal din dito, you bless them. Father, we pray for BTSU Worship Center very, very soon. And Father, we pray for our health. Lord, you are the restorer of health. Kaya kami malakas pa kasi nandyan ka. Pahabain mo yung buhay namin, O Diyos. Iligtas mo kami sa pagka-confine sa hospital in Jesus' name. Iligtas mo yung pamilya namin sa matinding karamdaman in Jesus' name. Iligtas mo kami sa mga operasyon sa pangalan ni Jesus. Pagalingin mo po yung nasa mga na-hospital ngayon o kung nasa ICU man in Jesus' name. Let there be physical restoration in our bodies. Wala man dito o nandito man namin kamag-ano o kaibigan, sinasama namin lahat sila sa panalangin. Palakasin mo yung puso, baga, atay, lapay, sistema nila para po maging malakas sila araw-araw ng buhay nila. Makatatakbo, makalalakad, maghihimala ka kahit po anong mangyari. Hahaba po ang buhay nila at sila'y mamubuhay hanggat gusto nila. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Merry Christmas, everyone. Kantayin po natin yung ating sa Heart the Herald. Yeah. Heart the Herald. Ay, kantayin na natin sabay-sabay. Heart the Herald. Ay, meron doon. Saka dito. May PowerPoint dyan. Kantayin lang po natin sa unahan, yung sa song. Nangaral lang po tayo. Yan. Alright, sa open na rin po ating kantang to. Yan. Nangaralin po tayo. Mahina yung natapat. It's okay, it's okay. Okay lang. Ito, ate, dito sa kanta po. Nasa unahang part. Yan. Nasa unahang part. Yan. Yan, na po ate yan. First slide. Eh, tapat naman to. Speaker. It's okay, it's okay. Diyan sa mic. Alright. Ulitin. Kasi baka. Alright, let's sing. Glory ka tayo, puwer tayo. Go. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all you nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Isa pa. 1, 2, 3. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all you nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Salamat po. Alright. Ate, sa Ate Red, sino mo mag-pray? Sino mag-pray for food? Kanta mo tayo ng, bago tayo kumain, kanta mo tayo ng mahal na mahal. Offering? Oo, offering muna tayo. Yeah. Hindi dito, Sem. Hindi mo kaya doon. Ano yun? Eh, kasi kiss mo. At sila kayo mga daw. Yan. Alright. Mahal na mahal. Intro ka. Yan. Siyempre, as we offer our love to God, ako, I never teach about giving kasi, but you know, when you give to God, it's your seed. Anin mo yan. Anin mo yan. Ginagawa ng gawain ng Panginoon. Tinan mo naman, di ba? Itanim ng pastor nyo eh. Nakapunta ng Korea.
Mahabang taniman nga lang. Let's take the supper sa mahal mahal kita, Panginoon. Let's pray. Thank you po tayo lahat. Father in heaven, thank you po sa pagkakataon to. We gather together. Thank you sa mga nagbigay ng offering nila, sa mga may tinatangkilik, sa mga business, sa mga trabaho. Lord, you're the source of